Hi guys, welcome dito sa Sun Charo. Ang reading ito ay for collective for anyone who can resonate sa reading ito as a general wording for collective your energy at this time. My darling, you don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there, or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. Queen of Wands and Three of Swords. Ay, nagkakaroon ka ng insecurities dahil nasaktan ka, dahil hurt ka, dahil na heartbroken ka. Parang nawalan ka ng confidence ba? At vitality, passion, energy, yung tiwala sa sarili mo. You think yourself is not too good, too attractive, too beautiful or handsome, mga ganun. Or parang kulang ka sa believe sa sarili mo, ganun. Parang nawalan ka din ng focus and determination because naka-experience ka ng heartbreak, breakup, dahil nasaktan ka. Dahil nasasaktan ka, ano pa? Dahil nasaktan ka daw. Pero naka-recover ka na pala eh. Sa pain ay nawala na yung pain. Parang heartbroken ka kasi. Kung kaya, ayan o. Napiktuhan yung self-esteem mo, yung confidence mo sa sarili mo. Pero naka-recover ka na sa nangyaring ending or betrayal. Yan. Pero nasaktan ka pa rin. O nag-forgive ka na. Pwede din. Ano to nag-forgive yung ano dito? Madaming yung Ten of Swords in reverse. Oo, nakapag-forgive ka na. At you're not sabay clarification na naman. Nakapag recover ka na din sa ending na nangyari, sa nangyaring hiwalayan, breakup or betrayal, kung ano man yung nangyari sa buhay mo, na nasaktan ka, na hurt ka. Sino ang darating sa'yo? The Star, a positive, a hopeful person, a dreamer, full of inspiration, full of positivity, full of hope. Baka dreamer, color purple to eh. Color ng crown chakra. Yun ang mga dreamer. Full of inspiration and full of positivity. Ayan. Or pwedeng popular with a star energy, o hinahangaan yan, may humahanga sa kanya dahil siguro sa talent niya o kung ano man yung kinahangaan sa kanya. Pwedeng sa looks niya, no? May mga humahanga sa kanya kasi maaaring attractive siya, good looking, or maybe may talent o may abilities na may mga humahanga sa kanya. O may humahanga sa kanya. Pwedeng madami ang humahanga sa kanya. Lalo na kung good looking yung tao na yan. Ito yung darating sa'yo. See the Star. Kilala mo na ba itong darating sa'yo na yan?
Na the star yung kanyang energy. Kilala mo na ba yan? Kilala mo yan? Kilala ka na ba ng person na star yung kanyang energy? Hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. Ikaw, kilala mo siya. Bakit kayo magtatagpo o magkikita o bakit siya darating sa buhay mo? Dahil, ano yan, itinadhana kayo? Hindi naman. Hindi naman. Dahil meron kayong gagawin together? Dahil meron kayong gagawin together. Something masaya. Positive. And maging full of vitality kayo. At full of energy. Yung i-active. You will achieve maybe great success or success. May ma-achieve kayo together. Meron kayong ma-accomplished, maabot na success. Mukhang ma-enjoy mo ang gagawin ninyo. Kung ano man yan, baka magkaroon ng collaboration sa inyo. Ano yan, magkakaroon ng collaboration sa inyo ng the star, yung energy na yan. Hindi yan collaboration. Meron kayong gagawin together niyan. So ano pa? Sino pa ang darating sa'yo? Pwedeng kilala na tao din yan. Si King of Swords, the Fool in reverse. Someone na nagpipigil sa emosyon niya, sa sarili niya. Kaya ayaw mag-rest. Cold siya. Unemotional. Someone na may tinatandaan. Maaaring nasabi ng ibang tao, nasabi mo sa kanya. Tinatandaan niya yun. Pinapagkit niya o tinatatak niya sa utak niya. Yung mind niya ang master. Yung mind niya ang nasusunod. Nakukontrol niya yung sarili niya ng isip niya. Hindi siya nagpapadala sa emosyon niya kasi King of Swords. Pero clear naman yung mind niya, intellectual, logical. Courageous. The color blue. Bakit darating to si King of Swords sa'yo? Dahil hindi ka na nag-invest sa kanya. Dahil hindi ka na nagbibigay ng atensyon. Kaya ba galit siya? Yes, kung kaya galit siya. Dahil hindi ka na nagbibigay sa kanya ng atensyon. Yan yung ex mo. Yan yung ex mo. Yan ang ex mo. Tama, yan ang ex mo. Si King of Swords. Pero nagpipigil siya. Pero yan ang darating sa'yo. Kasi manunotice niya na parang wala ka nang pakialam sa kanya. Na you're not interested na sa kanya. Kaya maaaring kulitin ka niya, napapansin. Yan. Maaaring ikaw lang nagbibigay sa kanya ng atensyon, pansin. Baka hinahanap-hanap niya yun na may nagbibigay sa kanya ng atensyon. At may nag-i-spoil sa kanya. Lalo kung nag-i-spoil mo yun noon. Kung kayo pa, o sa'yo niya na experience yung minahal mo ng husto, ng tunay na
hindi ka selfish, na naging selfless ka pa. Baka yung mga karelasyon niya ay selfish. Siya yung sunod-sunuran. Yung iba na nakarelasyon niya. At ikaw ay naging mabait ka sa kanya at mapagmahal. That's why. Dahil naisip niya na walang kagaya mo. Na mabait. Dahil wala daw kagaya mo. Siguro sa mga kilala niya. O sa mga nakarelasyon niya. Na wala daw kagaya mo na mabait. Na mapagmahal. Caring, loving, affectionate. Soft-hearted. Ganun ba? Kind-hearted. Ano yun? Ano yung feelings ngayon ni King of Swords na yan sa'yo? Upright ba to? Itong The Hermit. Upright siya, guys. Palang pa kasi tayo. Upright. Kinikip niya yung feelings sa sarili niya. Tinatago niya. Mas gusto niyang i-keep na lang sa sarili niya. Nakukontrol niya nga na huwag sabihin sa yung feelings niya. Na huwag na iparating sa iyo kung ano yung naramdaman niya sa iyo. Pinipigilan niya yung feelings niya, kinukontrol niya ng isipan niya. Ayan. Ano ang iniisip ngayon ni King of Swords na yan sa'yo? Ang mag-antay muna. Ang magtiyagang mag-antay. Ang mag-antay ng ano. Kung kailan mawala yung topak niya, gano'n. Tingnan natin Oo, kung kailan mawala yung topak niya. Bakit sino ba yung nagpapakul dito? Meron bang na-influensya sa isip ni King of Swords na yan? Baka meron. Wala naman. Talagang may topak lang ata yan. Kung kailan daw mawala yung topak niya. Gatay mo na siya kung kailan tatahaw yung topak niya. Kung kailan mawala yung topak niya. May topak siya, guys. Alam mo yung topak? Search for the word. Topak. May topak si King of Swords, guys. Pero itong the star na to na darating sa'yo, ano yan, hindi mo pa kilala yan hindi ka pa niyan kilala, ikaw kilala mo yan siya. Pwede ding famous to yung darating na to na the star. Famous ba yan si the star na yan? Yung naging body ng the star na yan. Famous siya, guys. Yung the star, yung energy. Ay, nako. Ba't nag-ingay ka pa dito? Labas na. Labas na. Yan mo. Labihan mo. Labas na. Labas! Pasaway ito. Ano yun? Meron kayong gagawin nito. So, it's a new person. Ikaw lang nakakilala sa kanya dahil famous siya. Siya hindi kanya kilala. Boom. Sino kaya nakatadala sa'yo? Hindi mo naman destiny. Hindi dahil sa nakatadhana kayo kung kaya darating siya. Hindi daw nakatadhana nung kinlarify ko rin. Ito ba si King of Swords? Nakatadhana ba kayo? Nakatadhana kayo ma-reunite ni King of Swords. Pero ito maaaring magdadala ng malaking transformation, malaking pagbabago, malaking change, a huge change sa buhay mo for the better.
itong darating na to, maaaring tutulungan ka niya na makilala. Oo, okay. Para makilala ka. Tutulungan ka niya para makilala ka. Kilala yan siya, famous. Famous person. It's opportunity. It's a new door na mag-open sa ito. Pwedeng same sex or opposite sex mo yan siya. Pero ito, nakatadhana ito na ma-reunite kayo ni King of Swords ng ex mo. Kasi it's divinely guided yung connection nyo. Anong gustong sabihin sa'yo ni King of Swords? Kasi nang pipigal si King of Swords. May topak daw siya. Magantay daw muna siya na mawala yung topak niya. Ano yung gustong sabihin sa'yo ni King of Swords sa person mo? May topak siya? I wish things could be different. Oh. At ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni King of Swords na person mo? I know that I crossed the line with you. So, para siya abusado. Kasi may tupak eh. Parang nagkukross ng linya ba? Ng line. Parang ganun. Kinross niya yung line mo. Parang lumagpas sa linya ito. Lumagpas to sa linya na maaaring naging bastos na, naging disrespectful sa'yo, o pwedeng tinake advantage ka niya, tinake it for granted ka niya. Basta may paglagpas sa linya eh. May ganun siya nagawa eh. Something na disrespectful. Ganun yung mga taong lumalagpas sa linya. Walang respeto yun. Yun po ang totoo. Kung bakit sila lumalagpas sa linya. Yun ang kukross ng line, ng boundary ng iba kasi they don't respect others. They don't respect the boundaries of others because they're abusive people. Yan yung sign na abusive ng mga tao. So, maaaring naging abusive yan siya sa'yo. Kahit hindi physically. Kahit words sa words. Kahit sa emotionally. Ganon. Mentally. Parang malupit. Parang ganon siya. Parang selfish ba yan si King of Swords na yan? Selfish siya. Selfish na tao. Tingnan natin. Selfish ba yan si King of Swords? Hindi naman. Pero naging selfish yan sa'yo dati. Hindi naman. Hindi naman daw. Kasi lang may ugali siya, may topak siya guys. Si King of Swords na yan. Yun sabi dito. Antayin mo muna kung kailan tatahaw, huhupa, yung topak niya. Kung kailan mawala yung topak niya. Magantay mo na daw siya. Kung kailan, bago mag-take na action sa'yo, kung kailan mawala yung topak niya. Ano ba, may demonyo ba yan kay King of Swords? Yung bakit may topak yan? Baka may demonyo. Wala naman. Wala naman daw. Baka lahi nila. Topak lang naman ah. Hindi naman saltik. Topak lang yan. Pag yung may mga topak, pag yung may mga topak na tao, parang ano yan sila eh, aggressive. Madaling magalit. Mainitin yung ulo. Ganun. Parang ang hirap pakisamahan. May tutulong sa'yo at may union na mangyayari sa inyo ng past person mo, ng ex mo. Kaso lang may topak sa ex mo.
Ano ang ini-embody mong energy pa ngayon? The Counselor. Magaling ka magsalita nito. Magaling ka advise, mag-guide, mga ganun, mag-advise. Or maybe you're a counselor. Vast yung knowledge mo. And pag magsalita ka, pag mag-share ng information, o kung ano man yung tinuturo mo, mga ganun, o kung ano man yung ginagawa mo, ay lalo na yung pag nagbibigay ka ng advice, pag nagka-counseling ka, mga ganun ba, ay may puso with heart, no? Talagang nandun yung empathy mo, kasi may heart to. And love, affection, care for the people na in-advisean mo. Mga ganun. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Ay, isa lang, madami. Meron kang spiritual knowledge or spiritual na kaalaman pag mga ganito. So, take only kung ano makaresonate sa inyo. Kasi collective reading ito, it depends kung alin yung makaresonate sa inyo. Kung saan kayo makarelate. Basta, ano to, may spiritual knowledge ka, may book, parang ano to, Biblia. Yan o. May mga alam ka spiritually. More on sa religion na. Hindi sa mga spiritual na like witchcraft, hindi gano'n na. Kundi sa more on sa religion, sa knowledge about God, about scriptures, mga ganyan ba? Or pwede din may wisdom ka, pwede din na ano ang hinihiling mo na matutupad? Page of Wheels na mag-umpisa na magsisimula na magkaroon ng growth sa love life mo, sa career mo, sa finances mo, kung saan man dyan. Sa kapirahan mo, kung saan man dyan, o lahat na. At ano pa, or else mag-reach out sa'yo ang person mo kung may mag-offer na sa'yo ng something stable na seryoso na maging consistent sa kung babae kayo, kung maging consistent sa panliligaw sa'yo, mga ganun ba? Magtuloy-tuloy yung communication, no? Mag-start from the beginning and then magtuloy-tuloy yung communication and then mag-grow na mag-grow yung inyong connection and then it will become a relationship and then mag-grow na mag-grow yun. So ano pa? Ang tungkol dito sa the star na to, hindi ka pa niya kilala Anong tungkol dyan sa the star na yan? Kaka-recover niya lang din sa mga nawala sa kanya, sa mga losses. Maring may nawala sa kanya, pwedeng karmic niya or kung ano man na mga nawala sa kanya, pwedeng bagay, pera, or property or kung ano man na talagang nagluksa siya, naging malungkot din siya, yung mga ganun ba, na talagang dinamdam niya yung nawala sa kanya, ganun. Pero naka-recover na siya guys from that. And from emotional toxicities, naka-recover na siya. Or emotional turmoil pati. Naka-recover na siya sa emotional turmoil. Sa negative emotions, mga ganyan. And kailan ba to darating sa'yo? Kasi may dalang opportunity to sa'yo, may ano yan sa'yo, may dalang pagbabago sa buhay mo.
Siya yung maging way para makilala ka, para gumanda na yung buhay mo, maging successful ka kung hindi ka pa successful. Kailan darating tong tao na to, nag-embody ng the star? Malapit na. Malapit na. Na you will be together. You will build a strong bond ng person na yan. So, it depends kung makapag-build kayo ng relationship niyan. Pero ito, nakatadhana to na may unite kayo kasi it's divinely guided kasi may lover's card dito. Ito, hindi ito nakatadhana sa'yo. Pero yan ang way para makilala ka, para siguro para sumikat ka, para maging successful ka, na it will change your life in a big way. For the better. Ayan. Anong gustong sabihin sa'yo na ng person mo na to na si King of Swords? Upright ba yung Six of Cups? Ito yung gustong sabihin sa ni Six of Swords. Na kahit pinipigilan niya yung sarili niya, no? Yung emosyon niya sa'yo. Maganda yung loob niya sa'yo. Pinipigilan niya lang talaga. Ng isip niya. Kasi may tupak nga siya. Magantay pa nga daw siya eh. Kung kailan mo lang yung tupak niya eh. Mahirap yan, may tupak. Malapit yung loob niya sa'yo. Komportable siya sa'yo. Feeling at home siya sa'yo. Gusto ka niya makasama. Makapiling. Kasi pag tinupak siya, baka mahirapan ka. O mahirapan kang maintindihan siya. Baka mag-away lang kayo. Gusto ka niyang makasama, nafe-feel niya sa yung deep soul connection or yung meron kayong soul connection talaga. Kaya malapit yung loob niya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo. Gusto ka niyang ingatan, alagaan, anong tingin niya? Mawawala na sa kanya yung topak niya forever? Baka yun ang inaantay niya. O yun ang tingin niya. Namawala na sa kanya yung topak niya forever. So yun ang inaantay niya. Namawala na yung topak niya forever. Nakagumpisa na wala siyang topak. Kasi, bakit yun ang inaantay niya? Natakot siguro na pag tinupak siya, ay masira lang yung relationship ninyo. Pag hindi pa yung natanggal sa kanya. Accept niyo na lang yung sarili niya. Kung ano siya, wala naman demonyo doon sa kanya eh. Kung ano siya, yun siya. Kasi, maring pagkatao niya na talaga yan. Na may topak siya. So, nasa iyo na yan kung matanggap mo o hindi. Yung pagkatao niya. Baka nga tawanan mo lang yan pag tinupak siya eh. Ayan na naman, tinupak na naman. Baka sabihin mo lang ang gano'n. Nahiya ba siya dahil sa tupak niya? O nahiya siya dahil sa tupak niya. Kaya antayin daw muna niya na mawala yung tupak niya. Ayan. Pero magaan talaga yung loob niya sa'yo. O kaya pala pinipigilan niya, kinukontrol niya yung sarili niya. Kasi inantay niya muna mawala yung topak niya. Parang imposible namang mawala yung topak niya kung pagkatao niya na yan eh. No? Kasi kung mahal mo siya, kung handa mo siyang mahalin at tanggapin kung ano siya, walang problema. Pero kung ayaw mo na may topak, ay yun ang problema. Tanggapin niya na lang yung sarili niya na may tupak siya. Kontrolin niya na lang yung sarili niya. O baka kulang lang sa loving, kulang lang sa baka
hindi niya na-experience, naranasan yung may nagmamahal sa kanya ng totoo. Baka mawala na yung tupak niya pag may nagmahal sa kanya ng totoo, pag may nagparamdam sa kanya na mahal siya, na tunay siyang mahal. Baka doon nang nagmula yung tupak niya sa mga nakarelasyon niya yung toxic, na manggagamit lang, mga ganun. Pwedeng ganun. Yung tao may tupak, madaling maging impatient yun eh. Yun ang pagkaalam ko eh. Madaling magalit. Madaling maimpito. Ganun yun guys. Kunting bagay na rin, galit. O kung karelasyon mo yan, kunting bagay na makapaghiwalay na. Ganun. So ganun siguro siya. Noon kung bakit kayo naghiwalay. Kunting bagay lang, ay ayaw niya na, makipag-iwalay na. Kasi tinupak nga. Pero kung magsama na kayo yan, baka tawanan mo lang. Pag tinupak, ay kung kilala mo na siya eh. At kung tanggap mo naman yung kanyang ugali. Kung mahal mo naman, itanggap mo yan. Nahiya siya. Sa'yo siya, ugali niya na may tupak siya. So, so ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please to subscribe at huwag niyo kalimutan i-click ang bell button na sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.